Magandang araw mga karepa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin? 'Di ba? Nabubuhay lang tayo para mag-survive or mag-procreate. Yun lang naman talaga driving force ng bawat nabubuhay dito sa mundo. So, kung alam mo na tong knowledge na to is, pwede mo na nga ipatay tong audio recordings na to kasi tapos na ang laban eh. Pero syempre, buhay ka pa rin, di ba? Hindi mo naman alam kung kailan ka mawawala or mamamatay. So, may survival pa rin yan. So, paano ba magkaroon ng maging makabuluhan ang existence mo dito? Or yung tinatawag nilang success kuno, which is wala naman talagang success dahil lahat tayo mamamatay. So, siguro ang maganda na lang talaga is palawakin mo yung mga nalalaman mo, yung wisdom. Yan yung tinatawag nila para magkaroon ka ng inner peace or tinatawag natin na ah, less resistance na pamumuhay. So kahit yung mga ginagawa mo na mundane, ibig sabihin ng mundane is yung paulit-ulit na ginagawa mo araw-araw. Kuwari, empleyado ka man, 8 to 5. Merong iba naiinis dyan dahil empleyado sila. Merong iba naman na ine-enjoy na lang nila. So, parang ganun nga lang din talaga. Dahil wala naman din talagang purpose yung buhay, kundi survival at procreation lang. So, ang magandang gawin na lang talaga is palawakin mo na lang talaga yung mga nalalaman mo. I-enjoy mo yung kung ano yung meron ka. Tapos kung ano man yung goals mo sa buhay is tuparin mo realistically kung matutupad mo. Kasi nga, lahat naman ng gusto mo dito sa buhay is hindi mo siya magagawa sa isang lifetime kasi tumatanda ka tsaka limited lang yung oras mo dito sa mundo. So pag marami kang nalalaman, nanonood ka ng mga video na about life, nature, or black pill, is mapapalaya ka nito. Kahit yung pinaka-mundane na pang-araw-araw na ginagawa, pati yung paghuhugas ng plato, hindi mo siya kakainisan. Parang lagi ka lang nakafocus sa present. Medyo cliche na siya, lagi nyo yan naririnig, yung the Power of Now ni Eckhart Tolle. Yun. Actually, yun nga lang talaga yung parang main na gusto ng ibang mga tao eh. Kagaya ng mga Buddhist, di ba? Biruin mo, walang ginawa yung mga Buddhist, kundi mag-meditate ng everyday hanggang ma-achieve nila yung enlightenment. Ibig sabihin ng enlightenment is parang ma-achieve nila yung inner peace. Parang may mga channel sila sa katawan na parang bubuksan. Na-achieve ko na yan nung 31 ko. So, kaya mabilis na rin sa akin makita yung mga iba't ibang aspeto sa buhay. Yung kagaya nung sinabi ko sa inyo, huwag kayo mainggit sa mga super yaman kasi mine-maintain nila yan. So, ang mahirap na kalagayan nila is yung pag-maintain, which is hindi nakikita ng ibang tao yan. Yung kung paano nila i-maintain yung kayamanan nila. Kasi, the fact na nagpaparami ka ng pera, ibig sabihin, para magkaroon ka ng komportabling buhay, ibig sabihin, flawed talaga yung reality, which is yung naka-attach yan sa katawan ng tao, which is may limited amount lang ng time, tapos may lifespan lang talaga yung katawan ng tao. Diyan naman talaga naka-attach lahat eh, kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo ngayon. Kuwari, nag-entertain ka. Bakit ka ba nag-entertain? Kasi nga, nahihirapan ka sa buhay mo dahil medyo boring or paulit-ulit lang yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. So, parang ine-entertain mo na lang para mapawi din naman kahit papaano yung hirap. So, parang ginagawa lang ng mga tao natin is i-reach lang yung 0 point. Ibig sabihin ng 0 point, kuwari, yung katawan ng tao, di ba negative yan? Laging nasa negative state yan.
nagugutom, naiihi, nadudumi, kailangan mag-exercise para hindi magkasakit, tapos nagkakasakit din, nagkakaroon ng mga kung ano-anong mga sakit. Kailangan rin ng bahay kasi kung nasa nature ka, malupit talaga yung nature dahil pabago-bago ng klima, pwede ka magkasakit. Meron pa mga wild animals na pwede ka mapatay kasi nga gusto rin naman nila mabuhay. So, ang magandang, yun lang talaga magagawa mo talaga is um, mag-focus ka na lang sa gusto mong gawin, tsaka kung ano yung mga nagbibigay sa iyo ng saya. Kuwari, may hobbies ka. Kuwari, kahit na nagtatrabaho ka as empleyado, everyday, paulit-ulit, clock in, clock out, ganyan lang, is kahit papano sa off days mo, may hobbies ka naman para at least yung survival mo, hindi naman gaanong maraming resistance. So, yun lang talaga magandang gawin eh. Parang less resistance existence na lang talaga. Which is, papalawakin mo lang talaga yung nalalaman mo. Para may idea ka sa mga bawat kilos mo kung ano mangyayari. Mababalance mo yung mga consequences na mga pipiliin mong desisyon sa buhay. Kagaya nung ano bang priority mo? Ano bang goal mo? Gusto mo ba mag-cope lang? Gusto mo ba magkaroon ng babae, magkapamilya at anak? Or gusto mo bang invest na lang yung time mo at energy tsaka effort mo sa ibang bagay? Kuwari may mga hobbies ka or mga ibang mga aktibidad na nagpapasaya sa'yo kagaya ng pag-exercise. So, para kahit nagtatrabaho ka, hindi ka ganong nai-stress or nagkakaroon ng mga nagpapagulo sa utak mo kagaya ng pagkakaroon ng burnout. Usually, mga tao kasi nabo-burnout eh. Hindi nila kaya rin yung maging empleyado habang buhay. Wala naman din ako sinabi na gawin yun. O kaya yung business nila, hindi nila kayang patagalin na hanggang habang buhay din. So, wala naman ding tama as long as kumikita ka ng pera na ano. Pero depende pa rin yan kung marami ka naaapakan. Actually, yung paghahanap buhay or pag-ano ng pera, pag yun, yung pag-achieve ng pera is ano naman din talaga yan. Hanggat may naaapakan at may naaapakan ka pa rin dyan eh, kahit papaano. Kasi kung empleyado ka naman, nagagamitan lang din kayo sa loob ng trabaho para ma-achieve nyo yung goal nyo. Which is, yun nga, kung ano man yun. Kung business naman din, bebenta ka ng produkto para magamit nila. So, meron ka rin mga empleyado. So, parang ganun lang din talaga. So, yung pera na binibigay nila sa'yo is dugot pawis din ng ibang tao yun. So, kung ano yung mga tinatamasa mo is resulta yan ng paghihirap ng ibang tao. So, kaya hindi mo naman din talaga dapat masyadong yung maging super super seryoso talaga sa buhay. Although sinasabi ko yung na maging seryoso ka para kung ano man yung goal mo is magagawa mo kahit papaano. Pero yung tipong siseryosohin mo masyado na parang makikipag-away ka, magiging inggitero ka, or nagkakaroon ka ng jealousy sa ibang tao, is yun ang nagpapahirap sa'yo, yung mga nararamdaman mo. Kaya nga meron sa Buddhism, di ba sinasabi nila parang detachment. Yun din yung parang nasa flow state ka, kagaya nung kay Bruce Lee na be like water. So para kahit anong mangyari sa buhay mo or
iba tong problema sa'yo is makakayanan mo siya. Kasi mataas yung knowledge mo eh. Alam mo yung nature ng reality na wala naman talagang assurance, walang security, at wala rin naman talagang magiging successful sa huli dahil lahat nga mamamatay. So, dyan na papasok yung pagiging, di ba yung ibang tao nagiging hedonist, di ba? Hindi ko naman sinasabi maging hedonist kayo, pero yun nga, i-balance nyo lang talaga kung ano yung priority nyo na gustong may experience. So, habang nagso-survival kayo, kumikita ng pera is at the same time, pinagsasabay nyo yung nagbibigay sa inyo ng kasayahan. Kagaya kumari may mga hobbies ka. Or pakikipag-usap sa tao kung doon ka masaya. May mga extrovert. So, kung ano man yan, pagbabasa ng libro, paglalaro ng computer, pakikinig ng music, so pag-exercise. So, yan na lang yung gagawin nyo para at least habang papunta kayo dun sa finish line, which is kamatayan, is nagkakaroon ng less resistance. Wala ka ganong mararamdaman na regret, wala kang mararamdaman na roller coaster na emosyon. Kasi pinataas mo yung mga nalalaman mo or yung understanding mo or yung wisdom na tinatawag nila. Kung kagaya nito, sa panonood ng Blackpill, about sa lookism, treatment ay base sa looks. Tsaka yung mga paano ba mamili yung mga babae sa mating selection or mating strategy ng babae, which is hypergamy. Di ba yun yung mating strategy nila, hypergamy? Dating up sa genetic tsaka sa socio-economic. Tsaka dagdag mo na yung silbidor. Ako dumagdag niyan. Kauna-unahan sa Blackpill. Kasi naaayon talaga yun sa sistema ng Pilipinas eh. Marami talaga silbidor na lalaki sa Pilipinas. So, yan yun. Para kahit na paulit-ulit talaga yung ginagawa nyo everyday, hindi kayo makakaramdam ng boredom. Nakafocus lang kayo sa ginagawa nyo, walang positive, walang negative. Nasa flow state lang kayo, tsaka focus lang. Actually, pag ganun ka nga mag-isip, hindi mo na inaano yung resulta eh. Oo, magiging masaya ako kung nakuha mo yung gusto mong resulta. Pag hindi mo nakuha yung gusto mong resulta is okay lang din. At least, nakafocus ka lang dun sa ginagawa mo. Kagaya nung 'di ba? Merong iba naman na sabi ang hirap magtrabaho ay malamang. Actually, itong pinaka blackpill talaga eh. Yung buhay talaga ang pinaka mahirap na trabaho eh. Yan, yung buhay talaga, yung namumuhay ka everyday na kakain. Actually, pagbili lang ng pagkain, tsaka pagnguya-nguya lang ng pagkain, pag inom, is trabaho pa rin yan eh. So, dun pa lang talaga eh, na mamumulat na yung mata mo na habang buhay ka magtatrabaho dahil buhay ka nga. For survival lang talaga. Tapos, yung ibang mga lalaki, priority nila is mag-procreate. So, kung gusto nila na gawin yun is okay lang din kung yun yung priority nila. So, basta kung ano lang talaga yung goal mo is i-experience mo, basta maging realistic ka lang. At wag ka mag-aano ng expectations kasi nga meron kang nakokontrol, which is yung ginagawa mo, yung focus mo. Yung end naman is depende yun sa ginawa mong nilagay mong effort. Pero yun nga, about sa lookism is magiging ka na lang talaga, presentable at malinis. The rest is bahala na. Kung may mag-accept sa'yo, okay. Di gawin mo silang kaibigan. Kung may nagkagusto sa'yong babae, okay. Di gawin mo silang girlfriend or karelasyon. Kung ayaw mo mag-anak, sabihin mo sa partner mo, ba't mo pa itatago? So, may kasabihan nga eh,
'di ba, na truth will set you free. Which is totoo din naman talaga na yung katotohanan magpapalaya sa'yo kasi hindi ka oblivious eh. Hindi ka magseselos, hindi ka magiging emotional kasi alam mo yung katayuan mo. Kagaya ng shinare ko sa inyo na ang main purpose lang ng buhay is survival at procreation. Dun pa lang talaga, yun talagang pinaka-core black pill. Pinasok lang talaga nila yung lookism, pero yun talaga yung pinaka-core black pill talaga. Survival at procreation lang yung buhay. Tsaka wala naman din talagang meaning. Tayo lang nagbibigay ng meaning dahil sa mga ginagawa natin. So, dun pa lang talaga, pag na-black pill ka talaga is magkakaroon ka ng mapayapang pamumuhay. Magiging simple ka na lang. Bakit ka mag-achieve ng maraming kagamitan na hindi mo naman ginagamit? Ba't ka bibili ng mga gamit na marami na hindi mo naman ginagamit? Ba't ka poporma ng mga super magara, branded, hindi mo naman kailangan yan. Dahil masisira rin naman yan dahil paulit-ulit mong ginagamit. Di doon ka na lang sa practical, yung sakto lang ng presyo na matibay. So, magiging practical ka sa approach mo sa buhay para magkaroon ng less resistance yung buhay mo. So, yun na lang talaga. Kung ano yung meron ka, i-enjoy mo na lang. Pero may goal ka pa rin. Kung ano man yun, gawin mo. Kung hindi mo magawa is, ganun talaga eh. Di, hanap ka na naman ng ibang goal mo. Tapos, at the same time, yung pumera, ganyan. Which is, habang buhay mo naman gagawin yan eh. Kaya nga mas maganda talaga meron kayong iba pang pinagkakaabalahan bukod sa hanap buhay. Para magkaroon kayo ng konting kaligayahan lang man. Para hindi kayo mabore. Kasi kung isipin mo, di ba, may mga business, tsaka yung may mga nangingimpleo, wala din naman pagkakaiba yan eh. Yung ibang mga tao lang kasi is namumuhay sila ng delusion. Parang kino-compare nila, mas maganda yung business, ganyan, mas maganda yung pangingimpleo, ganyan. Mas magaganda yung ganyan, diploma, or hustle. Ganun din yan, ang end goal is pareho lang na may makain at may matirahan, tsaka may pera ka. Ang goal din is pumera lang din eh. So, kaya hindi rin ako nagmamaliit sa mga tao na minimum wage. Lalo na kasi pag traveler ka rin, palipat-lipat ka ng ibang lugar is makukumpara mo yung kultura. Sa Pilipinas lang talaga yung parang merong superiority dahil lang sa socio-economic. Sa western country, hindi naman mahalaga yan. Basta meron kang pagkain tsaka tirahan eh. Pero dyan nga sa Pilipinas is, yun talaga yung kung paano ka tratuhin or titingalain. Kaya maraming materialistic na mga Pilipino eh. Hindi mo rin masisisi dahil yun nga yung mga brainwashing na hindi nila alam ang pinaka-importante sa buhay is basta may makain ka lang talaga, makasurvive ka lang pang araw-araw. Hindi ko naman sinabi na makontento kayo doon na may goal ka pa rin kahit papano kasi hindi mo naman alam magkakasakit ka. Although end result mo, mamamatay ka pa rin pero at least na nagagawan mo ng paraan yung mga kaya mong gawan ng paraan. Nakokontrol mo yung mga kaya mong makontrol. Tapos, yung mga hindi mo kayang control, pabayaan mo na. Ganun talaga eh. So, yun lang talaga na para masabi mong success, which is kahit naman yung kung kukumparahin mo yung mga success talaga binabase nila sa pera, di ba? Yung Chad nga eh. Pucha, kahit bum siya, successful na siya eh. Kasi ang dami na niyang mga chika bebe. So, kanya-kanyang perspective yan kung ano talaga yung pinaka-priority mo sa buhay. Ikaw lang yung makaka-define ng success mo. Ako, success ko, di ba, is
nakukuha ko yung mga gusto ko na iba, di ba? Hindi ko sinasabing lahat. Nakukuha ko naman, tsaka meron akong contentment sa buhay. Dahil ayaw mo magkaroon ng maraming attachment sa mga bagay-bagay na maglilimita sa'yo. Which is maraming ari-arian, maraming kotse. Attachment yan eh. Kasi parang ang dami mong mine-maintain. Actually, yung pagkakaroon ng maraming kaibigan, ano rin yan eh. Attachment din yan eh. Kasi nagko-commit ka. Nagko-commit ka sa dami mo ng kaibigan. So, yung mga expectations nila is parang Kaya yung mga successful na celebrity, di ba, parang nalulugmok din na de-depress kasi nga tingin sa kanila is parang ganun na lang din talaga. As tool lang din talaga. So, kaya maganda hindi talaga magko-compare ka lang para magkaroon ka ng improvement. Yung kaya niyang gawin, kaya ko rin naman gawin yan. Yung ganyan, para self-improvement pero walang halong inggit. So, yun yung mga parang magagawa na lang natin. Kasi nga, lahat naman din talaga to end up is scope lang din naman talaga. So, paano yun lang? Peace.